Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today, this is the fifth topic for this week, and our topic is all about amillennialism, and our Bible reading is all about Revelation chapter 20 verse 1 to 7. NI version, this passage speaks of 1,000 years in which Satan is bound, the saint reign and judgments follow. In the amillennial view, this millennium is symbolic of the current church age, emphasizing the spiritual reign of Christ and the binding of Satan to prevent him from deceiving the nation. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay nagbibigay ng propetikong larawan ng espiritual na tagumpay ni Kristo sa kasalukuyang panahon. So, sa pananaw ng Amillennialism, ang 5 taon ay hindi literal kundi simbolo ng mahabang panahon kung saan ang kaharian ng Diyos ay umiiral sa pamamagitan ng simbahan. So, ang mga santo ay nagtatamasa ng buhay na kasama si Kristo, at ang kapangyarihan ni Satan ay limitado upang maikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus will come back again. So, ang pagbabalik ni Jesus ay katiyakan na nakasulat sa kasulatan na magkakaroon ng huling paghuhukom kung saan ang lahat ng tao ay tatayo sa harap ng Diyos. Ang muling pagdating ni Kristo ay magdadala ng ganap na katarungan at katuparan ng kanyang mga pangako. So, ang mga katiyakang ito ay nagbibigay pag-asa, nagbibigay pag-asa sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. So, dapat natin gamitin ang panahong ito upang maging handa para sa Kanyang pagbabalik. Second is the kingdom of God is a present reality. So, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa hinaharap, kundi naririto na rin. Ito ay makikita sa bawat puso na sumuko kay Kristo bilang hari. So, sa pamamagitan ng simbahan, ang Diyos ay gumagawa ng upang palaganapin ang kanyang ebanghelyo. So, ang pagbabalik loob sa buhay, pagbabalik sa Diyos at pamumuhay sa kabanalan ay patunay ng kanyang presensya sa ating buhay, na ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng layunin at direksyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Last teaching is the kingdom of God is not a literal 1,000 years. So, ang 5 taon sa pahayag ng 20 ay simbolo ng spiritual na kaharian ni Kristo. So, pinapakita nito ang kanyang tagumpay laban kay Satan sa pamamagitan ng krus. So, sa panahon ngayon, ang ebanghelyo ay lumalaganap at maraming tao ang naliligtas. So, ang kaharian ay walang tiyak na haba ng panahon, ngunit pagtatapos sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ito ay paalala na dapat tayo magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiyaga hanggang sa wakas. So, ngayon nadako tayo sa ating application. So, yung first application is prepare your family for the coming of Jesus Christ. So, bigyang halaga ang pagtuturo sa iyong pamilya or sa ating pamilya tungkol sa pagbabalik ni Kristo. So, dapat natin panatilihin ang pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Biblia at panalangin bilang isang pamilya. So, dapat natin hingkayatin ang bawat isa na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. So, ang spiritual kasi na paghahanda ay higit na mahalaga kaysa sa material na kasiganahan. Huwag nating ipagpaliban ang paggawa ng mga espiritual na bagay na maghahanda sa ating pamilya para sa walang hanggang buhay. Second is disciple your children now or regret later. So, turuan ng ating mga anak na mahalin ng Diyos mula sa murang edad, maglaan ng oras upang ipaliwanag ang maaral ng Biblia sa kanilang context. So, itanim natin sa kanilang mga puso ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, wag hayaang ang mundo ang maghubog sa kanilang paniniwala at pagkatao. Ang maaga at magandang pagdidisiplina sa pananampalataya ay magdudulot ng walang hanggang biyaya sa kanilang buhay. So, last application is share the gospel to your friends with urgency and priority. So, ang ebanghelyo ay dapat natin ipahayag ng may
damdamin dahil walang tiyak na oras ang pagbabalik ni Kristo. So, magkaroon ng layunin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iyong mga kaibigan at kakilala. So, gumamit ng mga pagkakataon upang magbahagi ng iyong patotoo at ipaliwanag ang plano ng kaligtasan. So, huwag tayong matakot o mahiya sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng karunungan at lakas. So, sa bawat taong inyong maaabot, kayo ay nagdadala ng pag-asa at bagong buhay. So, ngayon dadako tayo sa ating discussion, and our discussion talks about who are we going to share the gospel today. So, ito yung isa sa mahalagang tanungin ang ating sarili kung sino nga ang mga taong nangangailangan ng ebanghelyo sa ating sa paligid. So, para sa akin, maaari ito yung mga member natin ng pamilya, kaibigan o kasamahan sa trabaho na hindi pa nakakilala ng lubusan kay Kristo. So, bilang bahagi ng kaharian ng Diyos, tungkulin kasi nating ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at ang katotohanan at kaligtasan. So, ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na dapat nating tingnan ito bilang isang opportunity upang dalhin ang liwanag sa mga nasa kadiliman. So, yung paggawa nito, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa lupa. So, let's pray po. Lord God, salamat po sa pagbibigay sa amin ng pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Lord God, turuan mo kami na maging handa sa kanyang pagbabalik at mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Lord God, bigyan mo kami ng tapang at karunungan upang ibahagi ang ebanghelyo sa aming pamilya, kaibigan at kakilala. Naway makita nila ang iyong pagmamahal at kaligtasan sa pamamagitan ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.